Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Sa panahon ng kapayapaan, sa kapahan ng Panginoon, bayan ngayo'y nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain si Jesus na nagligtas sa atin sa sumpa ng kasalanan at kamatayan. Ang kanyang biyaya at kapayapaan ay sumainyong lahat. At sumainyoin. Sa paghahanda natin para sa pagdiriwang ng mga banal na misteryo, alalahanin natin ang ating mga kasalanan at hilingin sa Panginoon ang kapatawaran at lakas. Sa pananalig natin sa mga angking yaman,
Sa halip ng sabiyaya ng ating mapagmahal na Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa ating pagiging sanhi ng panghihina ng loob ng ating kapwa, sa halip ng pagiging bukal ng sigla at lakas para sa kanila, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa pagpapabaya nating magbigay saksi kay Jesus at sa kanyang mabuting balita sa ating buhay pang-araw-araw, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat Ikaw lamang ang banal, Ikaw lamang ang Panginoon, Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ika'y nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madarapa ang lahat ng umuusig sa akin, hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon, at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan,
Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan niyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, ako iyong ginigiliw. Dahilan sa iyo, ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba. Kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding-matindi sa kalooban ko, sa akin bumaksak, paghamak sa iyo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin, sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat na roong nilikha. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises, kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino na isang darating, ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahan loob ng Diyos ay higit na dihamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahan loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na di malalantad o nalilihim na di mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim, ulitin ninyo sa liwanag.
at ang ibinulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng dalawa isang pera? Gayunman kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libu-libong maya. Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao ay tatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Mga kapanalig, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig, tayo ngayon ay nasa 12 linggo sa karaniwang panahon at ating ipinagdiriwang ang Father's Day, ang araw ng mga ama. Araw ng pasasalamat natin sa ating mga ama, sa lahat ng mga ama. Narinig natin sa ating mga pagbasa at sinabi ng ating Panginoong Hesus, huwag kayong matakot. Sa dami ng ating mga pinagdaanan, mga kapanalig, bunsod ng pang-ekonomiyang krisis na dala ng pagkagahama ng iilan, mga kapanalig, minsan masasabi natin, Lord, ano ba? Totoo ka ba? O di kaya, Lord, kunin mo na ako. Sobra na ang paghihirap ko. Patong-patong ng problemang kinahaharap ko. Sa gitna ng mga panghihinang ito, tayo ay pinaalalahanan, huwag kang matakot. Masabi natin wala naman akong ginawang masama. Nagsikap naman ako ng sobra-sobra. Nagtrabaho ng maayos, pero bakit ang hirap makawala sa pagkaalipin sa kahirapan? Well, alam naman nating nagmahala ng sobra ang mga bilihin ngayon dahil sa gera ng Amerika sa Iran. Kahit sabihin natin nagtigil putukan na sila, pero ang presyo din man talaga bumababa at ang sweldo di naman tumaas. Anong kinalaman natin sa kaguluhang dulot ng mga mahilig manggulo? At tayo ang nagtitiis sa idinulot nitong paghihirap. Wala naman, di ba? Di naman ang ating bansa ang nakipagyera. Pero kahit tayong mga mahihirap, lalo tayong naghihikahos sa buhay, tayo ang mas nakaramdam sa epekto ng gulong ito, habang ang nanggulo, hayahay ang buhay, lalong yumaman. Bakit? Dahil kumita sa gyera, kasakiman, pagkagahaman. Sabi nga, kung ikaw ay naging trilyonaryo habang dumadami ang nakaranas ng gutom sa bansa, hindi makatarungan ang iyong pagyaman. Yan ay bunsod ng panlilinlang at panglalamang sa kapwa. Hindi yan pinaghirapan. Marami ang lalong nagdusa sa matinding kahirapan at gutom para ikaw ay makapag-accumulate ng sobrang laking yaman. Negosyante ka, gusto mo ng mas malaking kita, liitan mo ang sweldo ng manggagawa mo, alisan mo ng mga benepisyo, pataasan mo ang kanilang kota na di magdadagdag ng sweldo, o di kaya magtanggal ng mga tao at ibigay sa iba ang trabaho ng tinanggal pero walang dagdag sweldo. Walang hustisya, pero nangyayari ngayon. Ito mga kapanalig, nagpaalala sa atin na sa lahat ng mga kaguluhan sa mundo, apektado tayo. Pero kahit paman, tayo ay sinabihan, huwag matakot.
Huwag matakot lalong-lalo na sa pagsasabuhay natin sa ating pagiging Kristiyano. Huwag matakot. Huwag matakot na magsalita laban sa mga di makatarungang polisiya na siyang maglulubog lalo sa mahihirap sa sobrang kahirapan. Huwag matakot. Maraming takot manindigan, mag-post ng pagbabatikos sa kamalian ng mga kinauukulan at pagsabi ng kung ano ang tama at dapat kasi takot na mabuli, mag-viral dahil sa mga trolls. Takot na makancel. Ang problema, ang mga tagapaghasik ng fake news at kasamaan, ang lakas ng loob mag-post. Kaya tuloy na puno ng fake news at kasinungalingan ang social media. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Huwag matakot. Mga kapatid, sa ating Ebanghelyo, sa pagpapadala ng ating Panginoong Jesus sa kanyang mga tagasunod sa misyon, alam niya na sila ay makaranas ng matinding oposisyon. Sila ay mahaharas, mabuli, masaktan, baka nga patayin. Maraming rason na sila ay matakot at manghihina ang kanilang loob. Kaya pinaalalahanan sila ng ating Panginoong Yesus. Huwag kayong matakot sa mga makamundong bagay na ang kaya lang kuhain sa inyo ay ang mga bagay na nabubulok, the most, buhay ninyo sa mundong ito. Kasi mga kapanalig, ang goal naman natin bilang mga Kristiyano ay hindi ang mga nabubulok na kayamanan sa mundong ito, kung hindi ang walang katapusang kaginhawahan sa kabilang buhay. Kaya ano ang sabi ng ating Panginoong Jesus? Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakapapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Kaya mga kapanalig, manalig ka kapag ikaw ay dumaraan ng matinding pagsubok. Manalig ka kahit na mahirap na ang buhay. Manalig ka kahit ikaw ay natatakot sa pagsasabuhay ng iyong pagiging tagasunod ni Kristo. Manalig ka dahil kasama mo ang ating mahal na Panginoong Espiritu Santo. Manalig ka dahil tinubos ka ng Diyos Anak. Manalig ka dahil mahal na mahal ka ng ating Panginoong Ama. Manalig ka dahil ipinapanalangin ka ng mga santo't anghel sa langit. Manalig ka, kapanalig. Hari nawa. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinanaronan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula parito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inaanyayahan tayo ni Jesus na huwag matakot kundi magtiwala sa Ama. Buong pagtitiwala tayong manalangin, Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Para sa Santo Papa at mga pinuno ng simbahan, naway palakasin sila ng Diyos at manatiling tapat na saksi niya. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Para sa mga pinuno ng daigdig, naway maglingkod sila ng may katapangan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Para sa mga ama at mga tumatayong ama, naway pamunuan nila ang kanilang pamilya ng may pag-ibig,
karunungan at integridad. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Para sa ating lahat, naway matapang nating maipahayag ang pananampalataya at magtiwala sa kalinga ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating Eucharistic advocates. Manalangin tayo. Panginoon, turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Ama naming nasa langit, turuan mo kaming lubos na magtiwala sa iyo at manatiling tapat hanggang sa buhay na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin. Puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng pagpupuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamaswayin. Niloob mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao, ang giliw mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa Kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos,
bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, namin natubos mong tunay. Panginoong Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kahayaan at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos. Maawa ka sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapanalig, ito si Kristong muling nabuhay, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Aming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagligtas sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na mga ama. Diyos na pinagmumulang ng buhay, Diyos ng mga lalaking banal tulad ni na Moises, Isaac at Jacob, Diyos ni Zacarias na ama ni Juan Bautista, Diyos ng mahal na San Jose na ama ng iyong anak na si Hesukristo, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ama at lolong nagtitipon sa lugar na ito. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na Espiritu, sapagkat sa pamagitan nila natutunan ng mga anak at apo kung paanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalauban mo po sila ng biyayang makiisa sa iyong banal na hapag at matanggap ang pagkaing nagbibigay buhay, sapagkat sila ang mga nagtataguyod at nagpakain sa amin, at sila din ang nagturo sa amin kung paanong itaguyod ang aming mga sarili at aming mga pamilya. Pagkalooban mo po sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan, at ng pagkakataong kami kanilang maipagmalaki bilang mga anak. Gayon din aming isinasama sa panalangin ng mga lalaking walang nakakaalaala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya, naglilingkod ng may kababaang loob at sa kapakanan ng kanilang asawa at anak at pamilya. Ang lahat ng ito ay aming pinagdadasal sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Atin ding ipagdadasal, mga kapanalig, ang mga kapatid nating may sakit. O makapangyarihan at mapagkalingang Ama, kami mga dumaranas ng mga karamdaman ay dumudulog sa iyong kalooban, sapagkat ikaw ang taga-aliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa mga mahimalang pagpapagaling mula sa iyo. Taglay ang maalap na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Alalahanin po natin ang mga kapatid nating ating pinagdadasal. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pananampalataya sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa at iligtas itong mga mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman, upang sila ay makabalik sa paglilingkod kay Hesukristo na iyong anak at aming Panginoon, na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. mga kapanalig, iniimbitahan po kayong lahat na malapit sa Bukawi, Bulacan
na magkakaroon po ang Veritas ng free movie screening ng 500 Years of Christianity ngayon pong July 8, 3 to 5 p.m. sa City Mall, Bukawi. Mangyari lamang na tumawag sa Religious Department sa 8925-7931, Local 129-131-137 o di kaya mag-text sa 0917-631-4589 para magpa-reserve ng inyong mga ticket. Reservation of ticket is until June 24 only. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magsiyuko kayo at manalangin para sa pagpapala ng Diyos. Tulungan nawa kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong pagsubok at pasiglahin kayo ng Kanyang biyaya. Amen. Makatagpo nawa kayo sa Kanya ng kasiyahan sa kabila ng inyong kahirapan at gantimpalaan nawa kayo sa inyong paglaban sa masama at paggawa ng mabuti. Amen. Nawa gawin niya kayong kasangkapan ng kasiyahan sa inyong pamilya, hanap buhay at pamayanan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Ngayon at ipahayag Kanyang paggaling at habag Isa buhay, pag-ibig at katarungan Tanda ng Kanyang kaharian. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo